Ng salita ng Diyos sa mga labi ng mga bata ay nakikita yung kapuspusan ng tunay na pagsamba. Sige, lubusin ninyo habang tulog. Ilan lang yung sinasamahan niya. Amen? Lagay lang puti, hindi pa matapos yung... Amen? Tayo po ay dadako na sa ating pagsamba naman sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Palakpakan muna nga ulit natin si Lord. Amen. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral na kung talagang babalikan ninyo lahat ng inaral natin, ito ay naglalakit-lakit para sa paglalim natin. Maeko. Yan. Titimplahin lang po. Ay, puro echo ang mare-record. Amen? O, kita mo talaga hindi pa siya tapos magpuri sa Lord. Magiging, ayan na yung ititrain mong kapalit na tambourine dancer. Amen? O, diniklarahan na. Amen. O, sige, dito na. Dito na, sa harap. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral. Sino gusto makakuha ng kopya ng mga summary, ng mga recap na pinag-aralan natin mula January? Amen. Para maganda kasi na maski ako binabalik-balikan ko yung mga inaaral para mapag-ugnay-ugnay natin. Sabi nga tinatahi natin na magandang pagkakatahi para maunawaan natin ang mas malalim kung ano yung nais ituro ng Panginoon. At nasa huling letra na tayo. Buti na lang walang letter E sa bingo, Tita Sabel. Nasa letter E na tayo sa ating pag-aaral. Pero sa Lord, lagi tayong may tama kahit hindi tayo nagbibingo. Amen? Maaring tama yan ng pagpapala at maaring tama yan ng pagpapalo. Amen? Dahil hindi hahayaan ng Lord na malayo tayo sa Kanya. At habang tayo'y pinagpapala, lalo naman tayong lalapit sa ating Diyos. At lalayo ka pa. Nasa Kanya lahat ng pagpapala, nasa Kanya yung kagalingan, nasa Kanya yung gabay sa buhay na ito. Kaya sa letter E, experiencing the joy of following Jesus. Nararanasan ang kagalakan sa pagsunod kay Jesus. At sa tema na to, lalong bibigyan ng linaw ng Panginoon, ano ba yung kagalakan? Katulad nga ng nasabi ni Pastor Aris nung nakaraan, hindi pag may pagpapala lang may kagalakan. Amen? Hindi sa panahon lang na wala kang iniintindi may kagalakan. Dahil sa lahat ng panahon, nandoon yung kagalakan
na binigay ng Panginoon. Kasi si Jesus mismo yung kagalakan. At kung si Jesus ay nasa iyo palagi ang kagalakan. Amen? At para sa linggo na to, ito ang ating pag-aaralan mula sa James chapter 1 verses 2 to 4. Consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi dito, consider it your joy. Ano ba nasasabi ng kapatid? Ito si James ay parang half brother ng Panginoong Jesus. Anak siya ni Maria at ni Jose. Amen? Consider it your joy whenever you face trials of many kinds. Ang sabi dito, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Pagdating sa mga mananampalataya sa Biblia, yung mga sitwasyon nating mahihirap, yung mga sitwasyon na akala natin walang kasagutan, ang tawag dyan, testing of faith. Pagsubok. Mas tanawin natin yan bilang pagsubok kesa problema. Amen? Dahil yung pagsubok, kakailangan mo yung tapusin para makita sa dulo, ay, malalim na rin pala ako sa pananampalataya. Ay, naranasan ko kung paano nagtiis sa panahon ng pagsubok. Naranasan ko kung paano dumipende sa Lord sa panahon ng pagsubok. Basahin natin. Sabi nga, hindi lang basta joy, dito pure joy. Consider it pure joy. Ibig lang sabihin, tanggapin natin ng buong buo at maluwag sa ating puso kung meron tayong pagdaraanan na pagsubok. Sabi nga, pagsubok lang yan. Pero sa dulo, titingnan ng Lord. Kung ikaw ay pasa o bagsak. Kung bagsak ka, babalik ka ulit. Bibigyan ka na naman ulit ng iba namang mukha na pagsubok. Pag ikaw ay pasado, meron na namang ibibigay si Lord. Kasi napasa mo na to. May bagong ibang sitwasyon naman. Minsan nga, ang pagsubok natin hindi na sa'yo para sa iba. Hindi na personal sa'yo, kundi yung dinadala mo para na sa ibang tao. Amen? Sahin natin sa Tagalog. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaraan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganat at walang pagkukulang. Amen? Tayo'y mga estudyante sa kaharian ng Diyos. Habang buhay ka rito sa lupa, hindi ka pag-graduate. Amen? Pag ginawa ka na ni Lord, graduate ka na. Dahil habang naririto ka, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. At makakaranas ka. Plural yan. Sabi dito, iba't ibang uri. So pag natapos mo na, halimbawa, kung ang pagsubok mo na hindi mapagtagumpayan, hindi aalisin niya ni Lord hanggang hindi ka buong-buong nagtitiwala sa Kanya.
Pero pag napagtagumpayan mo yun, iba naman ang ibibigay sa'yo. Amen? Kaya ang pag-aaralan natin ngayong umaga, yung babae na yan. Diba? Ganyan ako pag nagta-travel. Mabigat pa sa akin yung mga dala ko. Papunta doon, kayang-kaya, pero pag uwi, isang maleta lang papunta doon, pa-uwi, 2 maleta na may mga hand carry pa. Amen? Sa dami ng gustong bigyan ng pasalubong. Amen? Pero anong ibig sabihin yan? Kaya ba niya? Kaya, nakakatayo pa eh. Kasi kung hindi niya kaya, nakaluhod na yan. At kung hindi niya kaya, magbabawas siya ng timbang. Amen? Biruin mo, kapayat-payat. Amen? Sa mundo na to, ibigyan tayo ng kabigatan. At yung kabigatan na yan, yung pagsubok na dadalahin. Ngayon, kung ganyan ang binigay ng Lord, unti-unti, babawasan niya ng Panginoon. Isa-isang matatanggal yung mga bagahe na yan. At habang tinatanggal ng Lord, isa-isa yung mga kabigatan na yan, gagaan at gagaan. Amen? At doon mo mararanasan itong pag-uusapan natin. Experiencing joy in times of trials. Nakakaranas ng kagalakan sa panahon ng mga pagsubok. Madali ba yan? Sabi ng Lord, kaya nating maranasan yung kagalakan kahit sa panahon ng pagsubok. Uulitin ko, madali ba yan? Mahirap kung sa sarili natin. Pero nagiging magaan dahil sa Panginoon. Dahil kasama natin ang Lord. Amen? Kaya meron tayong 5 bagay. Sabi ko nga yung huling news na napanood ko, pag Sabado Linggo, kasi hindi ako halos nakakapanood ng 24 oras. Katulad ng nasunugan sa Blooming Tree. Malapit ba yun sa UST? Nung Friday. Ang daming nasunugan ng bahay. Kung ikaw ay isa at merong 6 na namatay, nasunugan ka na ng bahay, namatayan ka pa, anong mararamdaman mo? Makakapagpuri ka pa ba sa Diyos? Makakangiti ka pa ba? Masasabi mo pa bang may kagalakan ka sa puso? Hindi kayo maka-amen, ano? Mahirap. Pero kung ang hahawakan natin yung salita ng Diyos, yung may joy, hindi naman kailangan laging nakangiti. Yung may joy, hindi naman kailangan mukhang lugmok at nag-iiyak sa isang tabi. Yung may joy, yung lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung tanong na ating sasagutin, hindi ko na naisalin sa Tagalog, nahirapan ako. How am I supposed to find joy in the middle of this? Muli, kung ikaw ay nasunugan, namatayang ka pa, naubos lahat ng ari-arian mo, at may pinaglalamayan ka pa, paano mo masusumpungan yung kagalakan sa gitna ng sitwasyon mong pinagdaraanan? Amen? So, ipinapakita ng pag-aaral natin yung pagbabalanse. May mga masaya.
yung buhay ng isang Kristiyano. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Na hindi ka na makakaranas ng sakit. Eh, machi-machi nga kami nung 12 years na babaeng inaagasan. 12 years na rin yung problema ko sa likod. Amen? Pero hindi inaalis ng Lord. Maski si Pablo, binigyan ng thorn on the flesh, hindi inalis ng Lord hanggang siya'y mamatay. Pero, tumigil ba siya sa Panginoon? Nalungkot ba siya sa Panginoon? Amen. So, kung ano man yung sitwasyon natin, mararanasan natin, kaya nating maranasan yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Huwag kayo malungkot. Una, bakit may kagalakan? Kahit sunod-sunod, patong-patong yung pagsubok. Number 1, know that you are not alone. Alam mo na hindi ka nag-iisa. Amen. Hindi ka nag-iisa. Kagabi nga, mag-isa lang ako sa kwarto eh. Bigla, nasilip ako sa bintana. Nakita ko nagliliwanag yung church. Sabi ko, Ate Bibian, may naiwang bukas na ilaw sa second floor. Bumaba si ate. Wala naman. Nung sinabi niyang wala, Lord, nakakakita na ako ng liwanag. Susunduin mo na ba ako? Totoo. Na nagliliwanag. Sabi ko, nakakakita na ako ng maliwanag talaga. Hindi. Saan manggagaling yung Christmas light? Pinapakita lang ng Panginoon na ang iglesia na to ay Kanya. Ang pagpapala sa iglesia na to ay Kanya at hawak ng Lord ang church na ito. Amen? Kaya sinasabi dito, hindi ka nag-iisa. Unang-una kasama mo ang Diyos. Pangalawa, may mga kapatid ka, may kapatiran dito na kasama mo sa dinadaanan mong pagsubok. Amen? Kasi madalas pagka mayroon tayong pinagdadaanan, ini-internalize. Ano ba ini-internalize, dinidibdib. Ini-internalize nating mabuti yung ating pinagdadaanan. Pag sinabi nating binigay na natin sa Lord, huwag nang paulit-ulit na bitawan mo na. Hindi yung paulit-ulit na binabalikan mo. Amen? Kasi hindi gagaan hanggang hindi ka bumibitaw doon sa mabigat na sitwasyon mo. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ito ay mula sa Joshua. Ito ay utos mismo ng Panginoon kay Joshua, chapter 1, verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Bakit ganito ang utos kay Joshua? Kasi siya yung hahawak ng leadership. Kukunin na ni Lord si Moses sa Tagalog, sa Moses sa English. Kukunin na ng Lord si Moses. At alam ni Joshua kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelita. Nalilimot nila agad kung paano sila ginabayan, tinulungan ng Panginoon. Kaya nababagbag ang puso ni Joshua. Dahil alam niya, hindi madali yung hahawakan niyang tungkulin. Kaya, paalala sa kanya ng Lord, the Lord your God will be with you wherever you go. At ito ay tinanggap din natin sa Panginoon mula nung tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tagalog?
Madiin ang pagkakasabi dito ng Panginoon, hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Amen? Pero hindi ibig sabihin, wala kang gagawin. Meron gagawin. Hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil magtiwala at manampalataya sa Lord. May proseso yan. Sa bawat pagsubok, may proseso na dadaanan. Una, tatandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Lord. Kaya huwag ka nang malungkot. Malungkot si Chang eh. Huwag na malungkot. Kasama natin ang Panginoon. Pangalawa, remember that God cares. Tandaan na nagmamalasakit ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Hindi nahahayaan na mapasama ka. Amen? Sa palagay mo ba, bakit binigay sa akin ng Lord yung sakit? Ang sabi ng noong bumalik ako sa aking doktor, ang sabi niya, mahina ang iyong mga buto. Mag-ingat ka dahil kung ikaw ay madulas, mabalian, hindi na mag-self-repair ang iyong buto. Katulad ng pero si Nanang Tuyang, tingnan ninyo. Kahit sa edad niya, dahil hawak siya ni Lord, may titanium na siya. Amen? Na nakuha niya na libre. Alam niyo ba, ang titanium ay iyan ang pinakamahal na uri ng bakal. Bukod sa magaan na yan, hindi yang kinakalawang. Amen? So, handaan natin. Kasi nung panahon na ipinapanalangin ko, sabi ko, Lord, sa edad ni Nanang, kakayanin pa ba niya? Pero sabi ng Lord, may kaparaanan ako na hindi mo kayang maunawaan. At ang sabi ng Lord, makakatulong yan para mas umayos yung buto niya at makalakad siya. Kaya nang ginawa ng Lord, isa lang dapat, naging dalawa pa. Amen? Ginawang balanse. Mahirap nga naman, nakalahati lang. At nung dinalaw namin, salamat sa Diyos. Kasi nakakangiti na siya, maluwag na yung pakiramdam niya, at ngayon ay nagpapagaling na lang. Kailangan lang limutin niya yung kapayapaan ng isip at puso. Alisin na niya sa isip niya na may mali sa kanya, kundi dapat ang lagi niyang pinanghahawakan, pinagaling na siya ni Lord. Amen? Pag pinapanalangin ko si Jenaline, sabi ko, Lord, kakayanin pa ba yun ng Kasi pinagpipray ko sa kanya, kidney transplant. Hindi ko alam kung pinagpipray niya yun. Sabi ko, kasi ilang percent na lang ang natitira. Na nagpa-function, ilang beses ka ngayon nagda-dialysis, 2, 3. Ibig sabihin, talagang halos hindi na nagpa-function yung kanyang kidneys. Pero, iyan ang prayer ko na magkaroon ng pagkakataon na makakuha siya ng donor. Amen? Pero tingnan mo naman, tatlong beses isang linggo na sasaksakan ka ng machine na pinapalitan ng dugo mo. Pero tingnan mo, malakas, umaayos ng kumikilos ng normal at nakakasama natin tuwing linggo. Kung titingnan mo siya, halata bang siya may kidney problem? Halata bang nagda-dialysis?
Hindi, di ba? Kita mo naman, fresh na fresh pa. Di ba? Hindi ka kailangan maging lugmok. Di ba? Nakakapag-lipstick pa ng mapula. Ibig sabihin, tanggap niya yung sitwasyon niya, tanggap niya, binigay niya sa Diyos yung sitwasyon niya, at ipinagtitiwala niya sa Diyos ang kanyang sakit. Amen? Kasi alam niya, tutulungan siya ng Diyos. Alam niya na nagmamalasakit ang Diyos. At alam niya, mabuti ang plano ng Diyos sa kanya. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kung hindi nyo pa memorize ito, memorize nyo na. Sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Pag sinabing anxiety, may anxiety kasi may pinagdadaanan. Kailan ka nagkakaroon ng takot at pagkabagabag? Di ba pag may sitwasyon ka? At ang sabi ng Lord, bigay mo sa Kanya dahil He cares for you. Sa Tagalog, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At paano natin mapapakita yung pagtitiwala? Panghawakan natin at sundin natin yung Kanyang mga salita. Amen? So una, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, alalahanin natin na may malasakit ang Panginoon sa ating sitwasyon at kikilos ang Panginoon base sa Kanyang pagmamalasakit. Para sa pangatlo, focus on God's grace. Tumuon sa biyaya ng Diyos. Ituon natin yung ating isip at puso sa grasya. Sa grasya, pag sinabing grace of God, malawak yan. Nandyan yung kanyang pagmamahal, nandyan yung kanyang pagtulong, nandyan yung kanyang paggabay, nandyan yung kanyang mga pagpapala. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagtuunan natin, sa Kanya natin ituon yung kasagutan kung kailan tayo makakatapos doon at makakapasa doon sa pagsubok. Meron ba kayong mga dinaanan na pagsubok na paulit-ulit? Meron, di ba? Ibig sabihin, hindi ka papasado doon. Kailangan, para sa mga nag-aaral nga, pagbagsak sa exam, bagsak. Amen? Mga teacher, nagbibigay ba kayo ng pasang-awa? Minsan ang hirap. Kasi nabanggit ko nga, pag December, meron kaming appraisal, may performance appraisal. May isang staff ako, hindi ko na alam kung paano ko siya tutulungan. Siya yung laging pinakamababa ang grado sa performance. Hindi naman kulang sa kakayanan. Matalino, graduate ng UP. Magaling makisama. Hindi ko alam kung, sabi ko, hindi ko na alam kung paano kita tutulungan. Kailangan, para matulungan kita, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi alam mo kung bakit hindi mo na ipapasa? Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Pero kung titingnan mo siya, busy-busy. Hindi
ko alam kung nagmumukhang busy lang, yung tinatawag namin nung nasa Makati ako, yung tinatawag kaming AIDS. AIDS. Parang sakit. Sa mga staff kasi, may mga pinag-uusapan sila na hindi kasama ang boss. At alam ko may pag-uusap din sila na hindi ako kasama. Amen? May isang na yung age na yon as if doing something. Kung titingnan mo siya, ang busy-busy. Pero pagdating ng graduhan at pag minomonitor mo yung output, walang resulta, walang na-deliver. Sabi ko sa kanya, conditional ang grade mo. Kasi yung 20 years niya, pag ibinagsak ko siya sa rating niya, masasayang yung 20 years niyang tenure sa kumpanya. Ganun na siya katagal sa kumpanya, 20 years. At pag ikaw ay naalis sa trabaho due to termination, kasi termination yun kasi hindi ka nakakapaglingkod ng tama, hindi mo na ibibigay lamang paglilingkod, wala siyang makukuhang benepisyo doon sa iniwan niya na kung mag-retire siya. Kung na-terminate siya yung 20 years na yan, ay sayang. Pero kung umabot yan sa optional retirement, yung 20 years na yan, may makukuha siyang 25 days worth of salary per every year of service. Laki yun. Amen, masayang. Siyempre, nanaig yung awa. Sabi ko, sige, conditional yan. Conditional, ipapasa kita talagang pasang-awa, 3 ang grado, pasang-awa yun. At bibigyan pa kita, meron pang 1 buwan para tapusin yung 3 proyekto mo. At pag hindi mo na i-deliver yan hanggang December, babawian kita sa susunod na first semester. Amen? Minsan ganun ang Lord sa atin. Sa habag at away na, o sige anak, baka sa susunod maipasa mo na, tutulungan muna kita ngayon. Yun, ganun kayaman yung biyaya ng Panginoon. Tutulungan muna kita ngayon. Ipapasa muna kita, pasang-awa ka muna. Pero ulit, susubukin ulit kita. Baka sa susunod, maipasa mo na. Basta, magtiwala ka lang. Mag-focus ka lang. Kasi yung trabaho natin, dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Nagiging responsable tayong mga anak ng Diyos. Amen? Ang sabi sa Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Ganito dapat ang pananaw ng mananampalataya. Lagi kong pinapanatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Ibig sabihin, pag hindi niya nakikita sa kanyang harapan, kasabay niyang lumalakad, nasa kanan niya, kasabay niyang lumalakad sa kanyang sitwasyon. Dapat laging nasa harap mo. Hindi pwedeng nasa likod mo. Kasi hindi mo makikita pag nasa likod mo unless na lang na may mata ka sa likod. Amen? Hindi naman tayo binigyan ng mata sa likod. Ang ating mata ay nilagay sa harap. Kaya dapat ang tutok natin ay sa harapan, ang tutok natin ay sa Diyos. At hindi pa yun, di ba? Kung hindi natin nakikita sa harap, nasa tagiliran mo lang, nasa kanan mo, kasabay mong lumalakad. Amen? Amen. Nasa pang-4 na. Sa pang-4,
Be still, wait on God. Tahimik na maghintay sa Diyos. May paghihintay, katulad ng babaeng dinurugo. 12 years siya naghintay. Sabi ko nga, buti hindi naubos ang dugo niya. Madalas yung may problema sa pagdurugo, nagiging anemic. Nagkakaroon ng anemia, namumutla. Amen. Ang sabi ng Lord, be still, wait on Him. Maghintay tayo. Minsan pagka nasa isang sitwasyon tayo, hindi ka mapakali. Pero sabi ng Lord, hintayin mo ko, yung nagtitiwala, yung nananampalataya, naghihintay. Eh Lord, wala na po kami isasaing bukas. Ano ang gagawin? Hindi na maghihintay. Pupunta na sa kapitbahay, pupunta na sa nanay, pupunta sa tatay, pupunta sa kaibigan. Tama ba? Amen? Kami, pag wala ng maisaing, pupunta kay Lola. Dalawa yung Lola. Yung Lola sa gilid at Lola doon sa lalakad pa. Naranasan ko yun. Pumunta ka kay Inang Maria o Inang Sayong, umiram ka muna ng 2 gatang. Ginagatang ba nun ng bigas? Amen? Ang sabi ng Lord, maghintay. Amen? Eh Lord, magugutom po yung mga anak ko, hindi ko matitiis. Anong gagawin mo? Mayroon ba dito na sinubukan na talagang hindi gumawa ng paraan, naghintay sa Lord. Tapos nakaranas, dumarating na yung tulong ng Panginoon. Amen? Kasi isang araw, pag nalagpasan mo yun, ikaw na ang pinanggagalingan ng tulong. Kasi gusto lang subukan ng Panginoon. Si Ate Tita, bakit mabilis maubos ang kanyang bigas? Tumatawid sa mga kapitbahay. Pero naringgan ko ba si Ate Tita na lagi na lang hingi ng hingi, lagi na hindi ko naringgan. Minsan ang maririnig ko pa, yung pinipigilan siya. Eh wala ka nang tindahan, naubos na nga yung pera mo, pero walang lumapit doon na napahiya. Kasi nung nasunog yung palengke, yung kanyang tindahan, nag-stop na siyang magtinda. Pero, yung tao na yan, walang lumapit na napahiya. Amen? Marami sa inyo nakatanggap ng tulong kay ate. Matuto tayong maghintay. May gagamitin at gagamitin ang Panginoon. At pag nalagpasan mo yan, yung pagtitiwala mo sa Lord, sa kabuhayan mo, mararanasan mo yung non-stop, hindi titigil na pagpapala ng Panginoon. Amen? At gagamitin ka isang araw, ikaw na yung nagiging pagpapala sa mga tao. Ikaw na yung taga-supply, ikaw ang ginagamit ng Lord. At ibabalik din naman ng Lord. Ibabalik din naman ng Lord. Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, be still, wait on God. Manahimik lang. May isang napapanood na ako sa YouTube. Hindi ko alam. Sa Facebook, parang gumagawa sila ng mga video-video na patawa. Iisang tao lang naman yun, pero siya yung anak at siya rin yung nanay. Ang sinasabi lang, pag walang pera ang nanay, napakaingay. Pag walang pera si nanay, lumalabas ang lahat ng sakit. Pag walang pera, napakaingay ni nanay. Pag walang pera, lumalabas lahat ng sakit.
napapagod, sumasakit ang ulo, at pag walang pera si nanay, lumalabas yung listahan. Nung bata ka, ganito yung ginagawa ko sa'yo. Amen. Na minsan, totoo. Diba? Kaya bantayan natin yung ating sarili. Alam niyo kung bakit? Iyon ay pagtuturo ng Panginoon na nakikita ng mga anak niyo. Na pag nakikita kung paano kayo nagtitiwala sa Diyos, madadala niyo rin yung iyong mga anak sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? At panglima, ay ito muna yung ating verse. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Sa Tagalog, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Lagi tayong magtyaga. Sabi nga ng kasabihan, kung may tyaga, may nilaga. Pero darating yung nilaga, pag nandyan na yung lalagain, nandyan na yung mga gulay. Syempre, hihingin natin sa Lord para magkaroon ng nilaga. Hindi ko alam kung ano ang background ng kasabihan na yun, na maghintay, magtyagang maghintay, ang matyaga naghihintay, nakakaranas ng nilaga. Siguro, ito lang naisip ko lang, dahil matagal pakuluan. Ano ba yung nilalaga nyo? Baka? Baka o pata? Pag nagugutom na, wala nang tiyagang maghintay. Dahil matagal ang pakuluin, hindi pa uso yung pressure cooker ng time nila, kaya matagal nalulutuin para lumambot. Ayun. Binulong lang sa akin ni Lord. Kaya kailangan magtyagang maghintay sa nilaga. Amen? At yung huli, panglima, celebrate the victory. Ipagdiwang ang katagumpayan. Dahil sa lahat ng pagsubok, may katapusan. Matatapos, hindi pwedeng hindi. Sabi nga sa isang awit, yung malakas na ulan, hindi ko alam, basta narinig ko lang yun. Hindi ko alam kung anong awit yun. Sa sobrang lakas man ng ulan, titila din yun. Amen. Alam mo ba yung kanta na yun? Ulan ba title no? Oo, ulan. Diba? Minsan may makukuha kang wisdom sa mga isinusulat na awit. Sobrang lakas man ng bagyo at ng ulan, titila rin yan. Yung baha, bababa rin. Kaya magkakaroon pa rin ng katagumpayan. May katagumpayan dahil kasama natin si Lord. Amen? In 1 Corinthians 15:57, sabi rito, but thanks be to God. Nagpapasalamat na siya. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi pa tapos yung pagsubok ni Pablo, pero nagpapasalamat na siya. Thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya tanungin mo yung iyong sarili, Lord, bakit hindi ko ito mapagtagumpayan? Ang tanong doon, kasama mo ba si Lord? Nagtitiwala ka ba kay Lord? Naghintay ka ba kay Lord? Amen? Ito ay isang patotoo, pangako na may
katagumpayan sa Panginoong Hesukristo. Bakit may katagumpayan? Dahil lahat ng mga pagsubok, lahat ng sakit, ng hirap, ipinako na nakasama ng Panginoong Hesus sa krus. Ipinako na, kasama ng ipinako sa krus. At nang siya'y muling nabuhay, kasama na rin doon yung katagumpayan sa buhay na ito. Amen? Kaya napakasarap isipin na Lord, sige po, bahala ka na. Bahala ka na sa lahat. Lord, gusto ko pong maranasan yung katagumpayan na ipinapangako mo. Yung kagalakan ng katagumpayan. Dahil sa anumang pagsubok na dinaanan mo, pag natapos mo yun, hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat at hindi pwedeng wala kang kagalakan sa puso. Yun nga lang, pag nagdadrive ako, yun lamang minadaanan kang aksidente, tapos hindi ka kasama doon sa nagkarambola ng mga sasakyan. Lord, salamat po. Niligtas mo ako sa sitwasyon na yun. Yun lamang na galing ako sa opisina, tapos pagdating ko sa bahay, tsaka biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, may galakas sa puso. Lord, salamat po. Hindi ako nabasa. Dahil minsan pag nababasa ka na ulan, may kasama yung ubo, sipon, lagnat. Amen. Naglalakad lang ako hanggang makauwi doon sa aking tinutuluyan. Iyon yung kagalakan. Maliit, malaking bagay, meron kang matatanggap na kagalakan mula sa Lord. Amen? Kaya minsan natutuwa ako sa, sabi nga bakit yung mga bata mas madali silang magpasalamat? Meron silang heart of gratitude. Madali sa kanilang magpasalamat. Yung sa simple lang na nakapasa sa exam, nagpapasalamat sila. Sa simple lang na may nagbigay ng baon sa kanila, nagpapasalamat sila. Pero pag may edad na, pag ang aginaldo 100 lang, nagpapasalamat pa ba? Kesa wala, di ba? Pero ang bata, yung 20 pesos na papel, kita mo na, sa ngiti nila hanggang tenga. Dahil, ang maiisip nila ay may tinanggap sila hindi sa laki o liit. Amen? Kaya maging magpagpasalamat tayo sa Lord. Minsan ang inihingi natin, Lord, bigyan mo po kami ng bigyan mo po kami ng 10,000. Dumating lang 5,000. Amen? Kasi nananalangin ako para sa ating gagawing proyekto sa November. May unang dumating, 5,000. Sumunod, may dumating ulit, 5,000, di 10 na. May dumating ulit, 3,000. May dumating ulit, 10,000. May dumating ulit, 2,000. Magkano na yun? Amen? So, alam mo na yung gagawin ng church ay para sa Kanya kasi may provision. Kaya patuloy nating ipanalangin yung gagawin nating outreach para sa Lord. Sabi niya, ayan na, yung pambili ninyo ng pamaskong handog. So, kailangan maitawid natin yun, magampanan natin ng tama. Amen? At kung gusto nyo mag-participate,
in kind, in prayers, or sabihin ng true health, bukas ang ating proyekto. At maglalagay tayo dyan ng listahan, hindi natin alam kung gaano natin katagal tatapusin. Yung ipanalangin ninyo, yung gusto nating puntahan. Amen? Pupuntahan natin yung mga bahay-bahay na yan. Pupuntahan natin sila. Kung hindi natin maisama dito sa loob, pupuntahan natin para iabot yung regalo ng Lord. At kung, sabi ko nga, Lord, baka hindi kami papasukin. E di, iwanan na lang yung regalo ko nung ipinanganak nga ang Panginoong Jesus. May nagplano pang ipapatay siya. Amen? Hindi naman lahat tumanggap din. Kaya sa Panginoon, laging may katagumpayan. Lahat ng gagawin natin para sa Lord, may katagumpayan. So, balikan natin. Katulad na lang ng mga smiley balloon na yan. Kahit lahat sila ay malungkot. Sabihin ng pare-pareho kayo ng sitwasyon. Lahat sila malungkot. Kahit ikaw na lang yung may kagalakan, at least may isa pa. Makikita yung kaibahan at kaibahan mo. Amen? Nakikita yung kaibahan mo. Diba? Hindi nga tayo pinaparanas ng Panginoon na napupunta tayo sa mga relocation center. Hindi pinaparanas sa atin ng Panginoon na katulad sunod-sunod sa Metro Manila, sunod-sunod. Ang nasunugan, may sa San Juan, may sa Blumentritt. Kaya tunay, yung kagalakan natin ay nasa Panginoong Jesus. Amen? Balikan natin, experiencing joy in times of trial. Nakakaranas ng kagalakan sa panahon ng mga pagsubok. Dahil ito yung kaibahan natin sa ibang mga relihiyon o sa ibang mga pananampalataya. Maraming pagpapala, walang pagpapala, may kagalakan. Malusog, may sakit, may kagalakan. Amen? Una, know that you are not alone. Hindi ka nag-iisa sa iyong dinadaanan, sa iyong pagsubok. Una, kasama mo si Lord. Pangalawa, meron kang mga ibang tao na maaaring tumulong at pwede mong lapitan. Pangalawa, remember that God cares. Ang Diyos nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Meron bang magulang na hindi nagmamalasakit sa anak? Sa panahon ngayon, meron. Yung mga nababalitaan ninyo, binubugbog, pinapatay sariling anak dahil nakadroga. Nire-rape sariling anak dahil nakadroga. Ginagamit sariling anak para pagkakitaan sa cyber Amen? Biruin mo, isang buwang sanggol, ginamit ng tsuhin. Ganyan ang mundo ngayon. Pero yung mga nasa Panginoon, hindi mangyayari yan. Amen? Iyon yung mga tao na walang Diyos, walang takot sa Diyos. Kaya yung gawin ng mga walang takot sa Diyos. Pangatlo, focus on God's grace. Mayaman ang biyaya ng Panginoon. Sobra-sobra, nag-uumapaw. At ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Hindi ka itawid doon sa dinadaanan mong pagsubok. Pang-apat, be still, wait on God. Tahimik lang na maghintay sa Diyos. Ang lima, huwag nating kalimutan na ipagdiwang yung katagumpayan. Pag lumagpas ka doon, tunay na katagumpayan yan at ipagpasalamat natin sa Diyos. Iyan ay
isang magiging patotoo. Isang magiging patotoo ng katapatan, ng kadakilaan ng ating Panginoon. At dito na ako magtatapos sa verse na to. Alam nyo ba kung sino yung tao niyan? Totoong tao yan. Alam nyo ba kung ano ang laman ng kanyang bag? Bible. Sa gitna ng masamang panahon, siya'y nagbabahay-bahay. Amen. Ang laman ng bag niya ay Bible. Isa yang pastor. Amen. Kita mo naman, dahil nire-representa niya ang Diyos, nakalong sleeves pa. Ganyan ang manggagawa ng Panginoon. Hindi ka magpapapigil. Hindi pwedeng hindi ka, wala tayong gagawin. Kahit mahirap, gagawin at gagawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord, ipinamuhay niya yung James 1:12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Isang patotoo lamang ito na itong taong to'y nirelasyon sa Diyos. Itong taong to'y niligtas na ng Diyos. Itong taong to'y naglilingkod dahil mahal niya ang kanyang Panginoon. Sa Tagalog, mapalad ang mga taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya itinuturo namin, yung tunay na anak ng Diyos nagpapatuloy. Hindi lumalayo sa Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, laging ang hanap ay yung presensya at kaluguran ng kanyang Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayong lahat ay pinagpala. Overtime lang tayo ng kaunti. Naanyayahan ko lahat ay tumayo. Sige po, maaari bang pumikit ang lahat? Yung hindi kayang tumayo, pwede naman pong umupo. Pwede pong maupo kung hindi kaya na makatayo. Sige po, inaanyayahan ko ang lahat ay pumikit. Dahil kayo'y nakapikit, wala kayong pakialam sa katabi ninyo. Wala kayong pakialam sa katabi nyo. Pwede bang itaas yung kamay nung, hindi muna, pakinggan nyo muna yung aking sasabihin. Yung itaas nyo yung kamay, yung sa kasalukuyan ngayon may pinagdadaanan kayong pagsubok. Yung totoong may pagsubok na pinagdadaanan. Hallelujah. 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 Sige po. Nakikinig ang Diyos, nakikita ng Diyos. Ang laman ng puso at isip ninyo, alam ng Diyos yung inyong sitwasyon. At ito yung pagkakataon, dahil inaral natin, sabi dito, consider it pure joy. Ngayon yung pagkakataon, binibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Bukas na bukas ang Kanyang trono ng mayamang pagpapala. Nakatunghay siya sa iyo. Ito yung pagkakataon na lumapit ka sa Diyos. Ilagak mo sa Kanyang mga kamay
yung pinagdadaanan mo ngayon. I-confess mo. Kung hindi mo pa na i-confess sa Panginoon, yung sitwasyon mo, ngayon yung pagkakataon na i-confess mo yan sa Lord. Anong sabi ng Panginoon? Nandyan lang siya. Ano ang sabi ng Lord? Nagmamalasakit siya. At ano ang sabi ng Lord? Magtiwala ka lang sa kanyang mga biyaya. At anong sabi ng Lord? Maghintay ka lang. Manahimik ka lang at maghintay sa kasagutan. At sa dulo, ipinapaalala ni Lord, tandaan mo yung araw na to. I-deliver ka ng Lord. Ihahakbang ka sa katagumpayan at babalik sa Kanya. Babalik sa Kanya yung pagpapasalamat. Babalik sa Kanya. Maaring hindi ikaw personal to sa buhay mo. Maaring hindi ikaw mismo. Pero kabigatan mo yung miyembro ng pamilya mo. Kabigatan mo yung mga anak mo. Kabigatan mo yung mga kaibigan mo. Kabigatan mo yung mga magulang mo. Kabigatan mo. Maaring ang kabigatan mo ay sakit. Pwede mo yung ibigay sa Lord. Hallelujah. Maging tapat ka sa Panginoon. Isulit mo. Buksan mo yung kanyang trono ng biyaya. Buksan mo yung puso sa Kanya. Dahil higit sa tao, ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay, ang Diyos ang may hawak ng iyong sitwasyon, ang Diyos ang may hawak ng sagot sa lahat ng sitwasyon mo, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nangangako sa oras na ito, itatawid ka niya sa pagsubok mo. Maaring hindi madali, maaring matagalan, pero nangangako ang Diyos. Tatapusin ng Lord, itatawid ka niya sa pagsubok na to dahil sasamahan ka niya. Dahil nagmamalasakit siya. Dahil lahat kaya niyang gawin. Ano lang ang pinagagawa sa iyo ng Lord? Maghintay at manampalataya. Hallelujah, hallelujah. Sige kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ilagak mo sa Kanyang paanan. Ang Diyos ay nangangako sa oras na to. Tatanggapin mo yung Kanyang pangako. Tatanggapin mo yung Kanyang sagot. Tatanggapin mo yung pag-aalalay niya. God will see you through your trials. God will deliver you in your trials. At ipamamala sa iyo ng Panginoon yung katapatan niya, yung kapangyarihan niya. Huwag kang bibitaw, kapatid. Humawa ka lang. Manampalataya at magtiwala sa Panginoon. Sige po. Papanalangin ko kayo sa oras na to. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit. Tunay po, nakita mo po, nagbukas po ng puso sa iyo yung mga kapatid na may sitwasyon ngayon. Nagbukas po sila, Panginoon. Ibinabana nila yung kanilang takot, yung kanilang pag-aalala. At ito po, Panginoon, ay palitan mo ng tunay na pagtitiwala, pananampalataya sa iyo. Dahil, Panginoon, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. At ikaw, Panginoon, ay hindi magkukulang. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan at lahat ay kaya mong abutin. Kaya sa sandaling ito, tanggapin mo, kapatid,
Tanggapin mo. Tanggapin mo, kapatid. Receive it, Lord. Receive it in Jesus' name. Claim it in Jesus' Claim it in Jesus' name. Tanggapin mo yung deliverance ng Panginoon. Tanggapin mo yung kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Tanggapin mo yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Tanggapin mo yung gabay na ibibigay ng Panginoon. At tanggapin mo yung biyaya na manggagaling sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Salamat po, Lord. Tunay kang mabuti. Tunay, Panginoon, na wala kang ipagkakait kung ang iyong anak na si Jesus ay ibinigay mo para sa amin. Ano pa yung hindi mo maibibigay? Kaya sa sandaling ito, Lord, pinagtitiwala namin yung buhay ng bawat isa na naririto. Ipinagtitiwala namin, Panginoon, yung katagumpayan, yung pagtatapos ng mga pagsubok na aming kinakaharap. At sa sandaling ito, Panginoon, ang lahat ay inilalagak namin sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat po, Panginoon. Uuwi po kami dito, Lord, na wala nang pag-aalala, wala nang takot kung ano ang mangyayari. Kundi hihintayin namin, Panginoon, yung mga kamay mo na sumasagot sa lahat, na gumagawa sa lahat, at mag-aalis lahat ng aming mga pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, sa pagiging Diyos mo sa amin, sa pagiging Ama mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Maaari na pong maupo. Kadako naman tayo sa